Pagkatapos ng gabing umamin siya, hindi ko na siya nakita ulit. No calls, no messages, no updates. Parang ibinaon niya ang sarili niya sa silence, siguro para hindi na kami masaktan pareho. Pero minsan, ang tahimik na tao, sila yung may pinakamalakas na iniinda. 1 week later, habang papauwi ako galing trabaho, may nakita akong nakapark na kotse sa tapat ng bahay namin. Siya. Nakayuko, parang may mabigat na dalang hindi niya alam saan ilalagay. Lumapit ako dahan-dahan. Ayos ka lang? Tanong ko. Hindi siya tumingin. Pero ramdam ko agad, this wasn't about love anymore. This was something deeper. I didn't leave because I stopped caring. Mahina niyang sabi. I left because I didn't want you to carry my mess. Anong mess? Tanong ko. Tumigil siya, huminga ng malalim. My family, my past, my choices. Hindi sila ganun kadali. Finally, tumingin siya sa mata ko. And for the first time, wala nang walls. Wala nang distance, walang pag-iwas. Just raw honesty. I wanted to protect you, bulong niya. But in trying to protect you, I think I hurt you more. At hindi ko alam kung bakit. Pero noong sinabi niya iyon, parang bumalik lahat ng sakit na hindi ko inamin sa sarili ko. Sinabi ko, hindi mo kailangan lumayo para protektahan ako. Ngumiti siya, malungkot, yung tipong parang matagal ng pagod ang puso niya. But I did, sagot niya. And now, I don't know if I still have the right to be in your life. Gusto kong sabihin na may karapatan siya. Gusto kong sabihin na hindi ko siya hinintay, pero hindi ko rin siya nalimutan. Pero bago ko masabi ang kahit ano, may biglang nagbukas na pinto, ate ko. And the way her eyes widened when she saw him, I knew this moment was about to break something I wasn't ready to lose.